I was born with a silver spoon, a brat businesswoman with wealth, influence, and power. Everything has a price. In a snap of my fingers, everyone was trembling with fear. They would stop breathing if I asked them to do so. I was secretly in love with my childhood crush. Unfortunately, our past intervened. All I could see in his ash gray eyes were tragic memories and hatred. One lustful night changed everything. I was wasted and messy. I seduced him. That one mistake led to another and another and another. Then I became addicted to him. Then one day, I was slapped by a woman claiming to be Igor Leander Tantako's wife. She accused me of being a mistress, a homewrecker, and a murderer. To the man who lied to me and made me look like a desperate bitch, the mistress' revenge will surprise Igor Leander Tantoko when he least expects it. Cara Villapuerte Ledesma. I, Cara Villapuerte Ledesma, my name screams wealth, power, and connections. My words are the law. I owned a television station where I could manipulate and ruin everything. But what if someone out of nowhere destroys my reputation? How would I deal with the accuser? If anyone tries to slander me, I will make sure they regret being born in the first place. As I stood in front of my building, I observed the woman performing the shameful act and accusing me of being the very last thing I wanted to be. A homewrecker, a mistress, and now a fucking murderer? Haliparot! Mang-aagaw! Kabet! Mamatay! Matay ka! Lumabas ka dyan! Ito ang sinisigaw ng babae sa hindi kalayuan. I have been watching her for a while now. As much as I dislike this show, I must admit that I enjoy it. I am confident that her stance will boost my station's ratings. Pumalakpak ako habang papalapit sa kanya. As I walked like a goddess, I wanted this woman to know what I owned the land and place where she stood. I, Cara, was a brutal bitch, and no one dared to stop on me. Not even this woman, who is typically low class in society. Are you finished yet? Do you need a camera on a scene? I have everything covered. Ngising tanong ko. Lumingon ito sa aking gawi at nagbabaga ang kanyang mga mata na ipinagtataka ko. What did I do? Why was this woman insanely mad at me? Kung nakakamatay lang siguro ang galit sa mga mata niya, kanina pa ako nagdanak ng dugo sa lupa. Nagkibit-balikat lang ako. Hindi ko siya kilala. It is the first time that I have encountered this woman in my life. As noo akong naglakad at nilampasan siya nang biglang hinila niya ang buhok ko. That is the wrong move, bitch. What the hell? Hinawakan ko ang kamay niya at pinaikot ko yun para maging pilipit siya sa sakit at walang habas na sinipa ko ito mula sa likuran. This is one of the perks of having a friend who is proficient at MMA. Sumadsad ang babae sa semento, ngunit hindi ito nagpatinag. Agad itong tumayo at akmang susugurin ako. Pero hinarang siya ng mga tauhan ko. No, let her. Putos ko. Isa ka pang puta ka, higad, makate, kabet. Isang malakas na sampal ang hindi ko napaghandaan. I have fair skin, so I'm sure her palm leaves a mark on my face. Napasinghap silang lahat. The look of shock on their faces was too obvious. Sino bang hindi? This bitch just slapped me? Nanlilisik ang mga mata kong pumukol sa kanya. Kita ko ang mga tao at empleyado sa aking paligid. Hawak nila ang kanilang mga cellphone at kinukuhanan kami ng video. People, be sure to keep the video as a souvenir, but not on social media because I will make you sure na hihimas kayo ng rehas kapag kumalat yan. Puno ng banta sa boses ko. So, could you repeat what you said, miss? I was preoccupied with the audience. Panunuya akong tanong. Are you kidding me? Who gave her the right to tarnish my reputation? I was accused of being a bitch, home wrecker, mistress, and murderer. Again and again,
What the fuck? Ang galing magpa-inosente. Akala mo kung sino kang anghel sa lupa pero buhay ka pa, sinusunog lang ang kaluluwa mo sa impyerno. Gusto kong takpan ng ilong ko. Nakakasuka ang hininga niya, amoy sigarilyo at alak. Nag-toothbrush ka man lang ba bago ka sumugod sa teritoryo ko? Kasi naaamoy ko ang nakakasuka mong hininga. Bigla itong natigilan. While I was calm, deep inside, I knew that at any moment, I might burst out in anger. I can be very diabolical in nature, so she would be better off watching her tone. Saan ka kumukuha ng kapal na mukha para umaktong inosente? Ilang sandaling sabi niya, I raised my armpits. I sniffed. Naligo ka man lang ba bago ka naggagawa ng ganyan? Look at you. Look like... Binitin kong aking sasabihin nang makita ko ang reaction sa mukha niya. Look like what? Inulit niya ang sinabi ko. Nakakadiri ka kasi. Kung ako ang boyfriend mo, ipagpapalit talaga kita. Look at you. Dugtong ko ng painsulto sa kanya. Akmang sasampalin niya ako ng pangalawang beses ngunit hinarang kong kamay niya at marahas kong binitawan. Not again, bitch. No one dares to lay their hand on me. Not even you. Should I give you an award? Pangasar ko sa kanya. Currently, I am in the mood for a bitchy day. At gusto kong sampulan ng babaeng to. Di ka ba nahihiya na inagaw mo ang asawa ko? Pinatay mo pa ang anak ko? Asan ang konsensya mo? Babae ka rin. Bakit ka pumapatol sa may asawa? Maganda ka naman. Mayaman. Maraming magkakandara pa sa'yo. Pero bakit ang asawa ko pa, ha? Ganun ka na ba kadesperada? Para magawang angkinin ng asawa ng iba? Punong-puno ng panguusig niyang sigaw sa akin. Tumaas ang kilay ko. Stop! Stop right there. Sa dami ng sinabi mo, it makes me wonder. Ako pa talaga ang napili mong kalabanin at pagbintangan ng ganyan? Are you for real? Do you know who I am? Nakangisi kong tanong. Kilalang kilala kita, mula ulo hanggang paa. Anong nagpapanggap kang anghel pero isa kang demonyo? Paano mo nagagawa maging kalmado? Wala ka na ba talagang konsensya, Kara? Isa kang maruming babae. Nakakadiri ka. Buwelta niya. If you know me, then, why am I being implicated like this? Kalmadong tanong ko. Nagbago ang mukha niya. May kinuha siya sa kanyang bag. Isang sobre at tinagis niya yun sa harapan ko. Nagkalat ang mukha ko sa semento. Litrato ng lalaking aking mahal. Biglang nanigas ang buong katawan ko. Ang tapang na pinakita ko kanina, biglang napalitan ng panlalamig. Parang dinarakan ng ilang libong kutsilyo ang puso ko para akong pinagsakloban ng langit at lupa. The woman claims to be the wife of the man who made me fall in love over and over again? It's almost impossible to believe that the man who swept me off my feet, who gave me butterflies in my stomach, who made me believe that I was the one, is fucking married? She is the wife of Igor Leander Tantoko? Nasa natapang mo ngayon, ha? Ayan, siguro naman ngayon hindi mo na yan maitatanggi pa. Siguro naman pwede mo nang layuan ang asawa ko. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Isa ka ring kerida. Binangga niya ang aking balikat at nilampasan ako. Naiwan akong tulala. Hindi ako makakilos. Napako ako sa aking kinatatayuan. Hindi maproseso ng utak ko ang nangyari. Walang may naglakas ng loob na lumapit sa akin para kausapin ako. Lahat sila sa akin nakatingin. May mapanghusga, mapanguyam, at may nakikisimpatya sa akin. I ignore all of them. Nang mahimasmasan ako, naglakad ako papasok ng lobby. Tumayo ako sa gitna. Tiningnan ko sila isa-isa, mata sa mata. My employees were shocked. Surprised even because of that woman. Hindi ko kayo pinapasweldo para makinig at manood ng eksena sa gusali ko na pinagtatrabahuhan nyo. Magsibalik kayo sa trabaho nyo. Biglang tumahimik sa buong lobby at tunog lang ng sapatos ko ang naririnig. Pagpasok ko sa elevator, agad kong pinindot ang C button. Pagdating sa floor ko, nakaabang na agad si Clarissa sa akin. Namumula mga mata niya pero blanco ko siyang tinitingnan. I am not in the mood, Clarissa. It is gonna be good. Asi ko sa kanya. Miss Cara, kasi po,
Hindi niya natuloy ang sasabihin nito nang nilampasan ko siya. Agad akong pumasok sa aking opisina pero ramdam ko ang pagsugod niya sa aking likuran. What's going on, Clarice? Provide me with the details of my schedule for today. Naiinis at diretso kong tanong sa kanya, this is not the time for her to act like this. Kasi Miss Cara, kinuha niya ang remote at nag-on siya ng television. Headline ako sa kalaban naming estasyon at ang mukha ko ang nakabalandra sa isang kabit. Doon ako bumigay. Hayop ka, Leander! Hayop ka! Iniwasiwas ko ang lahat ng dokumento sa mesa ko. Walang habas akong nagwala. Puno ng galit ang isip at puso ko. Kabi-kabila ang tunog ng aking telepono, pati ang nasa aking opisina. Walang tigil ang pagsira ko ng aking mga gamit. Lahat ng madampot ko ay aking binabato. Bakit mo nagawa sa akin to, Leander? Bakit? Paulit-ulit kong tanong. We were just happy. We made love. Hinatid ko ba siya kaninang umaga or kaninang madaling araw sa airport para sa kanyang 3 days business trip sa Japan? Pero ano to? Bakit iniwan niya ako sa gitna ng kahihiyan? As a child, I was raised to hate mistresses because my mother was one. Wala rin pala akong pinagkaiba sa kanya. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? It doesn't matter what other people say. My mother was different. Her words matter. Napaupo ako sa sahig. Sumandal ako sa pader. Humagulgol ako. Lahat iniyak ko. Lahat ng sakit. Hanggang sa natuyo ang luha sa mukha ko. Hindi ko matatanggap na ito ang ginawa niya sa akin. I gave him everything I had. Miss Cara, si Sir Leander po. Iniumang niya ang cellphone nito sa akin pero tinitigan ko lang yon. Pumasok ako sa aking private room. Inila ko yon. Napaupo ako sa likod ng pintuan at nagtakip ako ng kamay sa aking bibig para pigilan ang aking pag-iyak. Dinurog mo ako, Leander. Bakit mo nagawa sa akin to? Do I deserve this? Pagapang akong umakyat sa kama. Niyakap ko ang unan at doon ko binuhos ng tahimik ang aking pagluha. Samot-saring katanungan ang gumugulo sa aking isipan. Pinipiraso-piraso ni Leander ang puso ko. Nasaan ang mga pangako niya? Lahat ba yun puro kasinungalingan lang? Are those I love yous are true? What have I done to deserve this? Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakayakap sa unan. Isiniksik ko ang aking mukha roon. Kung pwede lang hindi na ako aangat at mamatay na ako, mas pipiliin ko na lang yon kaysa sa problemang kakaharapin ng kumpanya ko. Ang aking kahihiyan, ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? Are they going to judge me? Tumayo ako ng kama, pumunta ako sa banyo para maghilamos. Nagpalit ako ng damit, nag-ayos ako ng muka, kita ko ang aking refleksyon sa salamin. Namamaga ang aking mga mata. Fight self. Ilang sandali pa, lumabas ako sa aking private room. Malinis na ang mesa ko. Wala nang bubog at kalat. Maayos na, nakapatas na ang aking mga papeles sa ibabaw ng mesa ko. Clarissa, get in. Malimig kong tawag sa kanya mula sa intercom. Ilang segundo lang, hawak na niya ang tablet niya, puno ng simpatya ng mga mata. Una niyang nilapag ang withdraw shares from the board. 10 department heads have submitted their resignation letters. All of my meetings today will be postponed indefinitely. Anything else? Tanong ko. Kinuha niya ang phone at pinindot niya ang play button. Love, please allow me to explain. This is not what you think. It is. I will fix this. Please don't give up on me. Can you not give up on us? You know I love you, don't you? I will be there soon, I promise. The recording ended, the tears on my face ended. I had enough for today. Today is just an ordinary day for me. This will never be my downfall. I am certain of it. Nakaupo ako sa isang bench malapit sa oval kung saan ako nagpapahinga dahil kakatapos ko lang mag-practice ng badminton. Ito ang aking favorite sport. Lalaban kami next week. Naiinis na naman ako sa tuwing may nakikita akong nambubuli ng mga estudyanteng hindi kayang lumaban sa mga maaangas na grupo sa school namin. Sa sobrang inis ko, tumayo ako at nilapitan ko sila. Isang batok ang ibinigay ko sa leader ng grupo ni na Suzette.